tayo pumunta dito sa drama nitong si Amy Marcos, punta muna tayo dito. Yan. Kung paano siya in-announce, kung paano in-announce yung kanyang pangalan ni PBBM. Alam niyo kung tutusin, napakabait ng ating presidente, mga kababayan. Sa kabila ng mga ginawa ni Amy Marcos sa kanya, talagang tahasan pa rin sinasabi ni PBBM na yung kanyang ate, suportahan kasi tatakbo yung kanyang ate, mga kababayan. Magaling yung kanyang ate at totoo yung sinasabi ng kanyang ate. So ito, pakinggan po natin. Ang susunod na tagapagtaguyod ng ating bandera ay sa nangyatang pinakamatagal kong kakilala sa hanay na ito. Siya ay walang iba kundi ang aking kapatid, ang aking atay, si Manang Amy. Nasa dugo na po namin na manilbihan sa kapwa at ang pagmamahal sa bansa. Naging kongresista, gobernador at senador. Sabi rin nila, prangka daw siya. Pero ito ay pagiging prangka sa pagsabi ng totoo at ang pagkikiling sa tama. Sa kanya, sigurado ang... Ako talaga, mga kababayan, sa totoo lang ha, kahit naman hindi umalis si Amy Marcos, eto pasintabi do sa mga kapwa ko sumusuporta sa ating presidente at mga loyalist, mga kababayan. Ano po, kahit naman hindi umalis, etong si Amy Marcos dito po sa Bagong Pilipinas slate, mga kababayan, na binanggit ni PBBM, hindi ko talaga susuportahan yan sa pagkasenador. Kasi mga kababayan, bilang isa sa sumusuporta sa ating presidente, masakit makita nakatulong yung kanyang kapatid sa pagsira ng pangalan at dignidad ng ating presidente, mga kababayan. Masakit makita na binabatikos ng mas matandang kapatid niya sa glip na protektahan ng ating presidente, binabatikos at tumutulong pa dun sa mga tao na sumisira ng pangalan ng ating presidente. Kaya doon sa mga Marcos loyalists, sana maunawaan ninyo na talagang lantaran nating sinasabi na hindi natin talaga iboboto yan at hindi natin susuportahan yan. Kahit pa naandyan yan, mga kababayan, sa Bagong Pilipinas late or Bagong Pilipinas 2025 senatorial slate o line-up, hindi natin iboboto yan. Kasi ako, mga kababayan, may sarili din akong gusto na suportahan. Unang-una, si Tito Sen. Pangalawa, mga kababayan, si Erwin Tulfo, talagang isa rin yan sa nakikita natin na pwede talaga, mga kababayan. Ano po, ako for me kung ako tatanungin nyo, yung mga binabanggit ko, yun yung sa akin. Pero depende pa rin yung sa inyo, mga kababayan. Eto si Secretary Benhur Abalos, mga kababayan. Kasi naniniwala ako na unang-una, abogado. Etong si Attorney Benhur Abalos, mga kababayan, or si Secretary Benhur Abalos, at kita naman natin yung mga nagawa niya, mga kababayan. Ano po, lalo na noong mga panahon na tinutugis yung isang pugante na si Kibulok at yung iba pa ng mga pugante na nagtatago. Alam natin, mga kababayan, yung loyalty nitong si Secretary Benhur Abalos ay nasa presidente, mga kababayan, at nasa bansang Pilipinas. At yung iba pa, mga kababayan, siguro yun pa lang yung sa akin na nakikita ko na pwede ko pang suportahan. Si Tito Sen, Erwin Tulfo, si Secretary Benhur Abalos, mga kababayan. Yung iba, hindi pa natin pwedeng sabihin kasi unang-una, hindi pa naman talaga natin nahihimay. Pero yung maliwanag sa akin, mga kababayan, nasasabihin ko sa inyo, si Amy, no to Amy talaga, negative. Mga kababayan, ano po, ipagpatuloy pa natin. Kanyang Amy solution. Mga kababayan, kasama din po natin si Senator Amy Marcos na naunahan na ang mga ibang senador at busy na nagkakampanya at hindi makarating ngayong araw na ito. Tanyag, hindi lang sa ating... Kita nyo, mga kababayan, kung gaano kabait ni Presidente Marcos, ni PBBM. Kita nyo, sa kabila ng mga ginawa sa kanya, ni Amy Marcos, mga kababayan, ng kanyang ate, lalo na yung pagkampi-kampi niya kina Sara Duterte, mga kababayan, talagang lantaran niya pa rin sinasabi sa publiko na suportahan yung kanyang kapatid at naandyan dyan, mga kababayan, sa kanilang lineup na tumatakbo sa pagkasenador. Ano po, talagang napakaganda ng sinabi ni PBBM dito sa kanyang kapatid. Ngayon, pakinggan naman natin yung inilabas daw na video, mga kababayan, ni Senator Amy Marcos na kung saan, mga kababayan, mas pinili niyang tumakbo at tumindig mag-isa kesa sumama sa slate, mga kababayan, itong si PBBM. Kasi sabi dito,
Nagpasalamat si Senator Amy Marcos sa kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos sa pagsama sa kanya sa Senatorial Slate Administration para sa 2025 election. Pero nag-anunsyo siya ngayong Sabado, September 28, mas minabuti niyang tumindig mag-isa. Para daw mga kababayan, para wag nang mag-alinlangan ang mga tunay niyang kaibigan. Pinipili ko na lamang na manatiling malaya at tapat, hindi sa isang grupo, kundi sa bawat Pilipino sa ADPA ni Senator Amy Marcos. Sabi dito mga kababayan, kung titingnan natin, mas pinili niya na no thanks na lang. Sa madalit salita, no thanks na lang mga kababayan yung senatorial slate na ipinagkaloob sa kanya ni PBBM. Mas pinili niyang magsulo mag-isa kaysa sumama mga kababayan dun sa binanggit ng ating presidente na line-up para sa senatorial mga kababayan. Pero ngayon, kung titingnan natin, maganda. Maganda yan mga kababayan kasi hindi na mahihirapan yung mga Marcos loyalist mga kababayan na kung susuporta ba o hindi. Dahil mismong siya na ang nagsabi na hindi siya sasama dun sa slate na ipinagkaloob ni PBBM sa kanya. Mas pipiliin niya magsulo at ipakita sa publiko na kaya niya. Kasi yung laban daw niya, kuno mga kababayan, ay para sa mamamayang Pilipino. So ito pakinggan po natin. Taos-puso ang aking pasasalamat kay Pangulong Bongbong na sa kabila ng galit at labis na kalupitan ng ilan, ako'y pinagtanggol niya at naisama pa sa alyansa. Maraming salamat. Yun nga yung matindi mga kababayan sa kabila ng mga ginawa ni Senator Amy Marcos kay PBBM, yung mga ginawa ni na Inday Sara Duterte, napakabait pa rin talaga ng ating presidente kasi mga kababayan, kita nyo ipinagtanggol pa si Senator Amy ni PBBM. Kahit si Sara naman, nung hindi pa lumalabas yung tunay na kulay ni Sara Duterte, ipinagtatanggol din siya ni PBBM. Sinusuportahan din siya ni PBBM mga kababayan at talagang kung makikita nyo nga kapag katahimik itong si Sara Duterte sa issue ng West Philippine Sea, di ba si PBBM pagka tinatanong, wala siyang sinasabi against Sara. Ngayon mga kababayan, kung titingnan natin, ganun din naman kay Senator Amy Marcos, kapag si PBBM nagsasalita, wala siyang sinasabi ng masamang salita laban dito kay Senator Amy Marcos. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Salamat din sa nasyonalista at sa aking mga kaalyadong patuloy ang pagtangkilik sa akin. Naway sabi dito ni Ramon Manuel, karamihan sa mga line-up ni PBBM mga abangers lang. Kaya nga check and balance. Check and balance tayo mga kababayan. Doon sa mga alam nyo na, doon sa line-up na inilabas ni PBBM, dahil unang-una mga kababayan, hindi naman talaga si PBBM yung mismong pumili dyan isa-isa. Kung hindi mga kababayan yan po kasi, alam nyo naman yung koalisyon, yung pagkakaisa ng mga partido, natural may kanya-kanya mga partido yan na nakiisa sa Partido Federal ng Pilipinas. Ngayon, yung mga representantes ng mga partidong yun natatakbo sa pagkasenador, yun yung inilalagay sa slate ng presidente mga kababayan. Kaya kung titingnan natin, hindi si PBBM yung mismong pumili niyan, kung hindi yung mismong mga partido at koalisyon. Kaya nga check and balance mga kababayan, dahil alam ko naman na may kanya-kanya tayong preference pagdating sa pagpili ng kandidato sa 2025 midterm election. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. manatili ang tiwala ninyo. 35 taon nang nakalipas ngayong araw mula nung pumanaw ang ama ko. Ngunit buhay na buhay ang mga aral niya sa aking puso. Kaya't bilang panganay niya, pinipili kong manindigan ng malaya't matatag tulad niya na wala nang dapat kampihan kundi ang sambayanang Pilipino. Nako! Hindi madaling tumayong mag-isa sa kampanya at sa politika. Ngunit yan ang pamana ng matanda sa akin. Yan ang pamana ni Apo Lakay. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko mga kababayan Hindi ko alam mga kababayan kung anong sasabihin ko dito, pero mga kababayan sa akin, talagang bilang isang sumusuporta kay PBBM, Marcos loyalist mga kababayan, masakit kasi makita na sumasama siya sa mga taong yumuyurak sa pagkatao ni PBBM. Kaya talaga, no to Amy talaga ako. Pasensya na sa lahat mga kababayan ipagpatuloy pa natin. Na ginugunita natin ngayon. Minabuti kong manindigan ng mag-isa upang wag nang malagay
At saka nga pala mga kababayan na si Ping Lacson nga pala, isa rin yon sa susuportahan din natin sa pagkaano, sa pagka sa pagkasenador. Kasi mga kababayan, gaya nga ng sabi ko doon sa latest vlog nating kahapon, nung kahapon mga kababayan, bago tayo pumunta ng event, si Ping Lacson kasi pagka tinanong mo yung mga matatanda, magaganda ang kwento patungkol po kay Ping Lacson. Sayang nga daw mga kababayan, sinasabi nga ng matatanda, kung eto daw si De La Rosa nakamana kay Ping Lacson, baka daw mga kababayan naging maganda yung pagpapatakbo nung panahon ng Duterte administration. Kung nakamana lang kay Ping Lacson, etong si Bato de la Rosa at hindi naging sunod-sunuran dito kay Digong. Ano po yan yung malimit sabihin ng mga matatanda, hindi po sa atin galing yan ha. Yan ay malimit sabihin noong mga matatanda, mga kababayan na talagang nasaksihan yung pagiging PNP chief ata mga kababayan. Pakitama na lamang po ko ha, nitong si Ping Lacson, napakaganda daw ng pagtatrabaho po niyan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kaysa alanganin ang aking ading. Para wag nang mag-alinlangan ang aking mga tunay at minamahal na kaibigan. Pinipili ko na lamang manatiling malaya at tapat, hindi sa isang grupo, kundi sa bawat Pilipino. Bitbit ang aking mga nagawa para sa bayan nitong nakaraang termino. Mga batas na aking alay sa taong bayan at ang katotohanang hindi ako lumihis sa landas at prinsipyo ng aking ama. Maglingkod sa bawat Pilipino nang walang pinapanigan, maliban sa kapakanan ng bawat mamamayan. Sana'y patuloy ninyo akong unawain at mahalin. Ngayon mga kababayan, siguro yung isang naging dahilan dito kung bakit umalis siya sa lineup or mas pinili niya na tumindig mag-isa kasi ayaw niyang masaktan etong si Sara Duterte. Kasi yung binabanggit niya ditong kaibigan, mga kababayan, di ba isa sa kaibigan niya etong si Sara Duterte. Natural mga kababayan na kapag ka nasa line-up siya ng bagong Pilipinas slate mga kababayan, makikita yan ni Sara Duterte at masasaktan yung kanyang BFF mga kababayan. Kaya ang mangyayari dyan, mas pipiliin niyang magsulo mga kababayan para walang masabi etong si Sara Duterte. So yan yung nakikita ko dyan mga kababayan. Ano po, pero ngayon, sa ginawa niyang ito na mas pinili niya maging independent, mas madali para sa mga Marcos loyalists na mag-decide kung siya ba ay iboboto or susuportahan mga kababayan sa darating na eleksyon. Pero sa atin naman maliwanag na talagang ako talaga hindi talaga ako boboto sa kanya. Ano po ngayon, maliwanag naman na pinipili ni Senator Amy Marcos na magsulo kaysa manatili sa ilalim ng kanyang kapatid mga kababayan para maipanalo ang laban sa pagkasenador. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Pagpatuloy pa natin dito po sa isang usapin na nakita po natin. Eto, maliwanag to mga kababayan ha. Kayo, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan sa sinasabing yan ni Senator Amy Marcos mga kababayan na minabuti niyang tumindig mag-isa para wag mag-alinlangan or wag masaktan siguro yung kanyang mga kaibigan. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan sa kanyang pagdadarama na yan mga kababayan.